Lord, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. At ako din po ay nagbibigay ng dobling pag-alam sa ating beloved pastor, Willie Estrada Almeda. At ang patuloy po nating pag-aalaala sa mga iniwang turo at aral ng ating assistant beloved pastor, Lina C. Almeda. At ganun din po ang aking pagbati sa ating mga sa beloved children. Magandang gabi na po. At ganun din po sa inyo po, mga minamahal na kapatiran, mga baguhan at datihan. Hallelujah, praise the Lord. 1992 po kami ng masave sa gawain ito. Ang una kong pasasalamat po ay ang panahon na sa loob ng 33 taon na kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na kami ay patuloy na makapaglingkod sa Kanya sa gawain ito na nasa buong katotohanan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Salamat! Salamat po, pinakamamahal na Panginoong Yesus na way back 1992, na mga panahon na po yan, ako po ay may matinding karamdaman na kung saan nagsuffer po ako noon ng karamdaman sa baga o yung tinatawag na tuberculosis. At alam niyo po mga minamahal na umabot po ako sa punto na naging butot balat na po ako at hanggang sa naging matindi o malubha po yung aking karamdaman na talagang hindi ko na maipaliwanag, parang pakiwari ko ay hindi na ako magtatagal. Subalit, alam niyo mga minamahal, yung aking beloved mother, may nakapag-abot po sa kanya ng leaflets sa dako po ng Blooming Treat. At sinasabi po ng leaflets na yan na magkakaroon po ng krusada sa dako ng Luneta Grandstand. At yung krusada na po yan ay sa buwan ng Mayo. Alam niyo mga minamahal, ang aking beloved mother din po, yan po ay nagsasuffer din ng isang matinding karamdaman na sakit sa dugo o yung leukemia na months na din hindi nakakatulog ang aking beloved mother at ang kanyang buong katawan ay sobrang pasana ang buong katawan ng aking beloved mother. Subalit, pinilit ng aking beloved mother na dumalo sa krusada sa Luneta. Alam niyo mga minamahal, after ng gawain, nagdesisyon po yung aking beloved mother na magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At siya po ay nailehans ng ating beloved pastor. At alam niyo mga minamahal, yung karamdamang leukemia ng aking beloved mother, yan po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Salamat na hanggang sa mga oras na to, going 85 na po yung aking beloved mother na taglay po yung kalakasan, na nakakadalo po siya dito po sa ating banal na gawain. Salamat sa mahabang mga taon ng buhay na pinugtong ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, nung makita ko po yung kagalingan ng aking beloved mother, at napatuloy kong pinakinggan yung mga pangaral ng ating beloved pastor na sinasabi niya na kapag ikaw ay may matinding karamdaman, mag-ayuno at manalangin, magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Yan pong mga pangaral ng ating beloved pastor, yan po ay itinanim ko po sa aking isip, maging sa aking puso, at yan po ay sinunod ko ng mataimtim. Alam niyo mga minamahal, yung pong sakit ko sa baga na pakiwari ko wala na akong pag-asa. At sa patuloy kong pagdalo, pag-aayuno, ang aking saksabaga, yan po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na mga panahon na yan. Kasi bilang isang guro, kapag may sakit ka, sa baga, kailangan you have to undergo mga 6 months na gamutan. Ngunit sa mahal na Panginoong Yesus, walang 6 months, kundi instant na healing ang ipinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Oh, salamat. Napakaraming himala ang aking naranasan, maging yung pong for how many years na nung aking beloved husband po ay nagmamaneho ng aming sasakyan. Galing po kami sa banal na gawain sa Amoranto at ang kami po ay pauwi na sapagkat po kami ay dumaan sa isang tulay sa mabilis na takbo ng sasakyan na yan na minamaneho ng aking beloved husband. Hindi niya pansin na yung may tricycle doon sa unahan na kanyang dadaanan. Subalit hindi na
Ngunit hindi sa inaasahang pangyayari, yung pong tricycle na yan ay nabundol ng aking beloved husband. At sa lakas ng impact ng pagkakabundol, yung pong naka-backride na mama sa likod ng sasakyan po ay tumilapon. Tumilapon po yan sa kalsada at ito po ay napahandusay. Alam niyo mga minamahal, bigla yung commotion ng mga tao. Dumami yung tao doon sa scene ng pinangyarihan ng aksidente. At yung pong mga tao galit na galit sa amin, yung pong sasakyan namin ay itutumba na nila. Nung makita ko po yun, yung sobrang galit sa mukha ng mga tao, wala po akong ginawa, kundi tinaas ko po yung aking kamay, nanalangin po ako sa pinakamamahal na Panginoong Yesus na kami po ay pag-ingatan niya. At hindi ako binigyan ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat merong dumating na isang mama na kumatok sa amin sa sakyan. Sabi niya, taga MMDA ako. Sabi niya, buksan niyo yung sasakyan, buksan niyo yung pinto na sasakyan. Nung marinig ko po yung na siya ay taga MMDA, agad-agad po ako po ay lumabas sa sasakyan at dali-dali ko pong pinuntahan yung mamang nakahandusi sa kalsada. Alam niyo mga minamahal, hindi po ako nahiya. Lumuhod po ako mismo dun sa harapan ng lalaki. Itinaas ko yung aking kamay, ako'y nanalangin. Nasa unang panalangin ng ating beloved pastor, yung demonyong kamatayan ng tao na yan, yan po ay kinas out ko in Jesus' name. At karakataka, yung pong tao na yan ay tumayo. Hallelujah, hallelujah, yes, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At sa kanyang pagtayo, sinamantala ko po yun, sabi ko, huwag kang mag-alala, dadaling ka namin sa hospital. Ay sinikay po namin siya sa aming sasakyan. At nung siya po ay madala namin sa hospital, doon po sa emergency room, mismo dyan sa Hospital ng Caloocan, ay napakahaba ng pila sa emergency. Kung kaya sabi po ng mga sa front desk na nag-a-assist doon, ay kailangan mag-antay pa kami. Subalit, alam niyo mga minamahal, wala naman po ako magawa kung yan po yung kanilang ipinag-uutos. At yan po yung naging chance ko o yung pagkakataon ko para ma-sharean yung lalaking nadisgrasya. Ang sabi ko, galing kami sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Nasa buong katotohanan ng aming gawain sa unang pangunguna ng ating beloved Pastor Wilde Estrada Almeda. Lahat po ng karamdaman dito ay pinagagaling na ating pinakamamalang Panginoong Isus. Walang imposible. Alam niyo, sa patuloy kong pag-share sa Kanya, hanggang sa siya po ay ma-assist ng doon sa hospital at sila po ay nag-decide na ipa-x-ray yung katawan ng tao na yan. Subalit, after po ng x-ray, ay wala pong magbabasa nung kanyang resulta. Kung kaya sabi po ng mga nurse or doctor doon na kailangang balikan yung resulta ng x-ray. So wala po kaming magawa, ay sumunod po kami. Hanggang sa nag-decide na lang po ako na ihatid na lamang yung mama na nadisgrasya sa kanilang tahanan. At pagkakita ko po doon sa mama na yan, parang pakiwari ko, okay na po siya. Salamat, mahal na Panginoong Yesus, na malakas na po yung katawan ng mama na yan. At alam nyo, after namin siyang maihatid, yung pong mama naman na MMDA, ay kinausap po kami at sinabi niya sa akin na, Sister, sabi niya, alam niyo po ba na ako po ay nasa malayo na pinangyarihan ng aksidente? Subalit, nung makita ko po na may commotion dyan sa tulay, ay agad-agad akong tumakbo. Pero ang unang nag-caught ng aking attention ay may nakita po akong logo sa harapan ng inyong sasakyan. Sabi ko, oo, yan yung logo ng Jesus Miracle Crusade. Alam niyo, yes, sabi ng MMDA na ipinatuto niya sa amin, na nung nakita niya na talaga na habang ang sasakyan namin ay inuuga ng mga tao, yung pong logo na yan mismo ay nagniningning. Hallelujah. Hallelujah. Yes, amen. Hallelujah. Sabi niya, alam niyo, nagniningning yung logo ng inyong sasakyan. Alam niyo mga minamahal, talagang wala po akong nagawa, napayak po ako, ngunit higit sa lahat, nanalangin ako, sabi ko, salamat, mahal na Panginoong Yesus, na kami ay yung pinag-ingatan, talagang pinag-ingatan kami ng pinakamamahal na Panginoong Yesus, na talagang ang aking pakiramdam ay talagang nandiyan ang banal na Espiritu sa oras man ng kagipitan o disgrasya. Yes, amen. Hallelujah, Na pinag-iingatan tayo na pinakamamahal na Panginoong Yesus.
Kinabukasan, mga minamahal, nung makuha ko yung x-ray result at nang buksan ko yung envelope, nakita ko doon sa resulta, negative sa anumang fracture. Yes, yung amen. mama Hallelujah, hallelujah. na aming na-disgrasya. Hallelujah, hallelujah. Talagang lubos-lubos po yung aking gagalakan kasi iniisip ko na kung wala man lang Panginoong Yesus, gaano pa kaya yung responsibility namin na aming tatahakin doon sa na-disgrasya ng mama. Ngunit, totoo, pinakamamahal na Panginoong Yesus sa gawain natin. Na magabat may mga pagsubok, may mga lagi na nandyan tayo sa gitna ng kagipitan. Subalit, talagang napakalaki ng kamay ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus para tayo ay kanyang iligtas, na ilayo tayo sa tiyak na kapahamakan. Walang talagang, hallelujah, hallelujah. Hindi man may paliwanag, sabalit yung kagalakan, yung banal na Espiritu na patuloy na pinagkakalob ng mahal na Panginoong Yesus, yan po ay hindi mababayaran. Salamat, salamat, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, hallelujah. Pinapagpasalamat ko din po, mga minamahal, mahal na Panginoong Yesus. Maraming salamat na pangamat sa ngayon, single mother na ako, subalit hindi kami pinabayaan, hindi kami pinagkulang ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kahit nasa kagipitan, subalit inuuna ko yung pagbibigay. Talagang susi na pagpapala. Hindi ko kinakalimutan na talagang priority ko magbigay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Totoo, nasa pamamagitan ng pagbibigay, nariyan ang pagpapala na bagamat hindi ko kayang magpatapos ng aking mga anak, ngunit nakatapos sila sa unang panalangin ng ating beloved pastor, sa unang habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, na ngayon pinagkalooban na sila ng magagandang trabaho. Salamat, pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa trabaho na ipinagkaloob mo sa akin, bagamat hindi karapat-dapat na makapagturo sa isang kolehiyo, sa isang maritime school. Talagang apaw-apaw yung aking kagalakan. Walang hanggang pasasalamat, mahal na Panginoong Yesus. Salamat, salamat po. Kung kaya't lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang.